Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Nabusog kami. Salamat po sa ministry ng Good Taste. Makakaupo muna po kayo. Magkukwento lang ako na magkukwento bago ako mag-preach. Since this is my first time, susulitin ko na kahit pa paano. At masaya kami nakasama kayo, although hindi pa namin nakaka-fellowship yung marami sa inyo. But since iisa lang namang dugo ang dumadaloy sa atin, the Baptist blood, ay naniniwala ko na magkakasundo tayo sa gawain ng Panginoon. Sa aming church, meron din po kaming ministry na katulad po ng Good Taste nyo. Ang tawag po namin Food Pantry Ministry. So, nag-originate po yon sa potluck lang. After na morning service, ang mga members po ay nag-uuwian. So, ang aming evening service ay, I think, alas 6 ng gabi. Since province po yun, ang probinsya po ay nung panahon na 2003, 2004, di pa ganun ka-develop yung Ilocos Sur. So, alas 5 pa lang, karamihan ng bahay nakasarado na. Sa bahay na lang, nanonood ng TV, nagpapahinga na yung mga galing sa bukid. So, ilan-ilang sasakyan na lang yung mga makikita mo sa kalsada, mga private cars, yung mga pampasada, mga buses, mga provincial buses na lang makikita mo. So, ganun katahimik sa lugar na yon. Na kapag hindi ka sanay, maiingayan ka sa sobrang katahimikan na meron. So, karamihan, dahil nag-uumpisa pa yung gawain, nakakalimutan nila na meron palang evening service. Nagpahinga sila, bumisita sa mga alaga nilang baka, alagang kambing, yung mga tanim nila, binisitahan. Tapos, nagpahinga ng konti, nahiga, natulog. Wala na. Pagising nila, alas 8, alas 9, nakalimutan na nilang may service. Yung iba talaga, wala nang intensyong bumalik. So, parang naisip nila na okay na siguro yung morning. Anyway, nakapagsimba naman na kami. Alam mo yung kahit Baptist na, yung mentality, parang yung dati pa rin. Di ba? Hindi na sanay na regular yung mga panambahan. Kasi nung nadaroon pa tayo sa dati nating sinasamahang relihiyon, okay na sa ating magsimba ng 3 beses sa isang taon. Di ba? Kung ikaw ay naimbitahan sa kasal, nagninong ka sa binyag, whatsoever, kapag gusto natin kompletohin yung simbang gabi, ayan. Di ba? So, yan tayo nun eh. Hindi tayo nasanay. So, unti-unti, nag-isip kami ng other plans na mag-workout dahil naniniwala ko na ang bawat mga churches ay may kanya-kanyang culture sa loob. Maaring effective sa amin pero hindi effective sa ibang gawain. So, hindi natin pwedeng ipilit talaga. May kanya-kanyang design and culture ang mga gawain. So we try na, sige, magbaon na lang tayo. Inausap namin yung mga members. So, baon sila. Yung lunch nyo sa bahay, idali nyo na sa church. Para hindi na kayo uuwi. Kasi mamasahe pa kayo, tapos babalik kayo, another pamasahe na naman. So medyo nakukumbinsi na namin yung mga Ilocano. In short, naloloko na namin sila, parang ganoon. May Ilocano po tayo dito, taga Kabugao. Na-meet ko si sister kanina sa Kabugao. So, parang nakukonvince namin sila. Parang, okay yun okay yun So, pero may mga iba na parang, alam mo yun, negative pa rin. Negative pa rin. So, okay lang. Normal yan. Hindi natin nakukonvince ng isang araw lang ang mga tao. So, nagdadala sila ng baon nila. Yung iba, nagdadala ng kanin, walang dalang ulam. May tayong panon na ang daming dalang kaldero, puro kanin. So, nagkapare-pareho sila ng dala. Ang daming kaldero, pero puro kanin. So, ang ginawa namin nun, bumili kami ng ready-made na chicken, yung binibili sa mga tindahan. Dahil walang ulam puro kanin yung dinala nila. Isip ko, sabi ko, ba't hindi ko binigyan ng o ikaw, assign ka, itong pamilya na to, assign ka sa ganito, ganyan. Kasi, minsan nagkakapare-pareho, dalang ulam, puro sardinas. Sardinas na may sayote, yung isa sardinas na may malunggay, sardinas na may papaya, sardinas lahat. So, dumaan kami sa ganun na, you need to think again, isip ka na naman. Kaya alam nyo mga pastor, marami sa inyo, nakauwi na kayo, nanonood na kayo ng TV at Netflix,
Nagpapahinga na kayo. Ang mga pastor, pagkatapos ng gawain sa buong Sunday, doon kami sa upuan namin, sa favorite spot namin, nag-iisip kami. Hindi pa kami nagpapahinga. Kaya mapalad kayo. Sabi ko nga sa church, kung ang trabaho ninyo ay mabigat, mas mabigat ang trabaho ko. Gusto nyo, palit tayo? Ayaw naman nila, pastor. O di, tulungan nyo ako. Sabi ko sa kanila. So, maring iba sa inyo, naghihilik na kayong tulog. Yung pastor, may mga sleepless nights yan. Nag-jot down notes. Nag-iisip ng another sermon. Iniisip si sister, bakit ang tigas ng ulo, si brother, ba't ayaw sumunod? So, we are thinking about that. Yan ang buhay namin bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos. That pastor only understand his co-pastors. Kahit anong sabihin ko sa inyo paulit-ulit, marami sa inyo, hindi nyo magagrasp yung nais kong banggitin. Pero habang sinasabi ko to, naiintindihan to ni Pastor Ray. Yan kami, trabaho namin yan. Passion namin yan Diyan kami kinikilig, diyan kami ina-excite. Kasi yan yung panawagan namin sa gawain ng Panginoon Diyos. No? So, hanggang sa, sige, isip na naman tayo. Dami nating laging puro isip. No? Kahit walang isip, sige, isip pa rin. isip kami. And then, yan na, yung mga members, sabi ko, mag-share naman kayo ng brain cells. Wag lang kayo maupo, don't just sit down. You share your brain cells. And then, kapag nagustuhan ko yung suggestion nyo, pwede ko i-consider, pero kung nag-suggest ka na hindi ko kinonsider, sabi ko, wag ka naman magtatampo. Maybe next time, yung suggestion mo, yun naman na may consider natin. Now, try to think. Kung kayo dito ay 300 official members at lahat kayo ay may suggestion kay Pastor Ray, try to imagine paano namin i-filter yung suggestion na yon at sinisusundin namin in a way na hindi kayo magtatampo at sasabihin nyo, ay si Pastor Ray naman isa lang naman ang pinakikinggang suggestion yan. No? So, hindi ganun mahirap talaga You need to understand our platform na hindi biro yung trabahong ginagawa namin. No? Kaya, ang pakiusap ko sa aming mga members, hindi nyo ako kailangan unawain. You need just to support and obey. Kahit minsan nonsense, kahit minsan hindi nyo naiintindihan, all I need is just your prayer, your support, and your obedience. So, alam nyo, mga Ilocano, hindi naman mahirap kausapin yan. Oo, kaya yung mga kasabihan na kapag Ilocano daw ay kuripot, hindi yan totoo. Paniniwala lang niyan. Oo, ang mga Ilocano hindi kuripot. Sila po ay thrifty, marunong humawak ng pera. Ang tawag niya sa Ilocano, hindi kuripot, nainot. Nainot ibig sabihin. Marunong silang mag-disburse ng pera. Hindi sila basta-basta magbibitaw ng pera nang walang patutunguhan. Pero kapag naintindihan nila kung saan pupunta, sky's the limit yan. Sky's the limit yan. No? Nung last celebration namin ng Mother's Day, ang host ay mga Ironmen, mga tatay, saka yung Pilyemon namin, yung aming mga youth group. Sila po ay nakaipon ng budget na 74,000 just for the Father's Day celebration. So sa umaga, nagbigay sila ng giveaways. How many mothers that then? 70 plus. 70 plus na mga nanay. Binigyan namin lahat yan ng giveaways, tapos may special na lunch sila, and then tinirit namin sila ng special dinner doon sa bagong hotel sa Candon City. Ano kung napuntahan na ni Sister yon sa Candon Arena, katabi nun merong Hotel Bango. So katatayo lang nun. So doon namin tinirit lahat ng mga nanay for a special dinner. Talaga naman nag-enjoy sila. Sabi ko, isuot nyo yung mga Pilipiniana nyo, yung mga pinaka-the best dress ninyo. Kasi aakyat kayo sa parang palasyo. So makita mo na talaga nag-picture taking sila, yung notification ng pilgrim community sa Narbacan, puro makikita mo yung mga selfie nila, mga pictures nila, that they really enjoyed that night. No?
So bumawi naman yung mga nanay sa amin. Nung last Father celebration, ganun din. Binigyan nila kami ng dinner treat sa isang maganda ring restaurant na pin-exclusive nila nung gabi na yon, yung restaurant na wala nang ibang papasok, kung hindi kami lang. No? So, at akala nga namin yung budget nila masusort, but it come up na meron pa silang natirang 14,000 sa budget nila just for the Father's Day celebration. Ngayong July, babawi kami sa Young People. Yung aming annual youth rally ay naghahanap kami ng magandang place for our youth people, sa aming mga kabataan, so that ma-encourage namin sila at maituro namin sa kanila kung anong dapat na position at ministry na ginagampanan nila sa loob ng local church. Lahat ng yon ay nangyari hindi overtime. So balik ako doon sa aming food pantry. No? Pastor, okay lang, nagkwento lang po ako. Gusto ko lang ibahagi yung biyaya ng Diyos sa Narbacan na sinasabi ko nga, may kabahagi po kayo doon eh. No? Gusto ko ma-encourage kayo na hindi sayang yung trabaho nyo, but rather, magtrabaho pa kayo kasi marami pang mga maglalabasang mga churches na sila ay pinagpala ng Diyos simply because there is a Pilgrim Bible Baptist Church Cainta. Kasi kung wala kayo, wala naman yung mga outreaches na yan eh. Wala naman yung mga ibang simbahan na yan kung walang gawain na ito. So yun yung isa sa mga nais ko na idikdik ba sa inyong mga isipan. So hanggang dumating sa point na okay lang ba na gusto nyo magluto na lang tayo dito sa church? So, paano yung pastor? Saan manggagaling yung budget? So nung inumpisahan namin yon, meron pala kaming 3 tribes sa church. So hinati namin sa 3 grupo. Meron akong mga tribe leaders. Ang mga tribe leaders ko ay mga tatay sa mga bahay. So, sa bawat tribes na yon, doon manggagaling yung budget namin for our food pantry. Sabi ko, yung budget nyo sa bahay na ipanglalunch nyo, pag-ipu-ipunin natin yan, and then magluluto tayo dito sa church. So noon, wala pa kaming kitchen sa simbahan. So last year, dinedicate namin yung isang medyo malaki din na room, na air-conditioned kitchen yon. Dinedicate namin, at doon lahat niluluto. Doon lahat, may mga gamit yon, everything. No, may freezer yon, may ref yon. So may mga cabinet yon na doon kami nag-i-stock ng mga pagkain. So, nag-come up sa decision, no, sige, ganun ang gawin natin. Ganun ang gawin natin. So kaya, nagkaroon kami ng food pantry. Every Sunday na, hindi na umuwi ang mga members sa church. Pagkatapos ng preaching sa umaga, kaya kahit 12:30 ako matapos, okay lang kasi may lunch kami sa church. So, 12:30 or 12, magla-lunch kami, and then may mga assignments yan na pagkatapos, kung sino yung nagluto ng madaling araw, iba na yung maghuhugas sa lunch. So, after na mahugas, maayos na yung mga gamit, 1:30 to 2:30 ay may divided session po kami. Hiwalay po yung mga young people saka mga adults. And then 2:30 onwards, yung pong aming afternoon service. And then every other Sunday, like today, pagkatapos ng afternoon service ngayon, ang lahat ng members sa church ay lalabas for church-wide soul winning. So, binibigyan namin ng opportunity ang mga members na hindi nakakapunta ng Sabado, na at least twice a month, pag Sunday ng hapon, narito kayo para maging part sa pag-aakay ng kaluluwa. So magbibigay sila ng tracts and then magso-soul winning. So may mga groups din kami doon at may mga leaders sila sa bawat area na pupuntahan nila. So mamaya, after ng afternoon service, hindi pa yan mag-uuwian. So lalabas sila ngayon for soul winning. And then the following Sunday, pagkatapos ng afternoon service, hindi naman church-wide soul winning. Ang gagawin naman namin, general cleaning kami sa church. So may mga area-area na yung 5 tribes kung saan ito yung lugar na lilinisin nyo, ito yung lugar na lilinisin nyo. Naging okay yun sa amin kasi yung mga tao, nagkaroon na sila ng trabaho. So we do understand na hindi mo pwedeng labanan yung oras ng trabaho nila at pagsabayin yung ministry. O, halimbawa, meron yung mga teachers. Siyempre, pag teachers, nakapako yan sa school, mula umaga hanggang hapon. So kaya ako nag-iisip ako ng paraan na hindi sila mahihirapan at mababurden, hindi sila ma-offend sa preaching kasi all throughout the month,
bawat members ng church ay may opportunity makapag-minister. That's why meron kaming prinsipyo sa simbahan, we come not to attend church, we come to serve. Pupunta kami sa simbahan, hindi lang para dumalo, kung hindi para maglingkod. Because this afternoon, we will talking about a message in 2 Kings chapter number 7. So okay lang ba na imbitahan ko po kayong tumayo? So ganun po yung nangyayari sa aming church. And we really enjoy that. All members, kapag nagpipreach ako sa pagsiserve, wala na yung na-o-offend. Kasi lahat nagsiserve. So ini-enhance ko na lang. Pinapayaman ko na lang na kung kaya mo na dagdagan pa ng isa, huwag ka lang magstay sa isang area ng service. Kung pwede mong dagdagan pa ng isa, much better. Pero at least, every members of the church has its own part doon sa tinatawag na ecclesia. One body, but many members. Okay? So, in 2 Kings, chapter number 7, verse number 3, but before that, let me just show you our last picture with Pastor Bing. Ang promise ko kanina, Preacher Mark, Brother Mark, pwede bang maipakita po yung picture namin ni Pastor Bing? Ito po ay taken 2 years ago in, ano bang pangalan nung ano doon? Cornerstone sa Batangas. Umattend po ako ng BMP conference. Kasama ko yung mga kaibigan kong pastor sa Abra. So, nakita kami ni Pastor Bing. Actually, di niya ako nakilala talaga. Ako talaga ang lumapit para magpakilala. So, yan po yung picture namin. Taken 2 years ago in Cornerstone. Actually, kagagaling namin ng Tagaytay, kaya medyo giniginaw pa ako. Nag-side trip kami sa Tagaytay. Nagkape kami doon sa Hiraya ba yun? Sa Starbucks. May tapat ng Taal. Nagkape kami doon, tapos pagbalik namin, nakita ko si Pastor Bing. So, nilapitan ko siya, nagpakilala ako, and then, we took picture. Hindi ko alam kung sickly na siya noong mga panahon na yan, 2 years ago, pero masayahin pa siya eh. Saka malakas pa, yung mind niya, yung pagsasalita niya, talagang ang linaw-linaw pa. So, yan na yung last memory na nasend ko to kay Pastor Ray. Yan na yung last memory. And then after that, 2 years after, yun na, nabalitaan namin na siya po ay kinuha na ng Panginoon. So, at least nagkaroon ako ng opportunity to say, sabi ko, Pastor, maraming salamat po. Ako na po yung pastor ngayon doon sa gawain na inorganize nyo way back 2008 doon po sa Narvacan, Ilocos Sur. And since then until now, wala po kaming intention to change the name. And I announced it today. My pastor knows this. I love my pastor, but I have no intention to change the name, Pilgrim Bible Baptist Church. So, dalawa po ang tatay ko. Mamaya, imimit ko siya. Nauna na yung una. So, imimit ko siya mamaya bago ako mimuwi. Some have coffee, so gusto sumama ni Pastor Ray. So, I think we have time, a good time of fellowship. Masarap, maraming kaibigan. Gusto niyo ba yon? Masarap, maraming kaibigan. No? So, we need to be a friendly church with a friendly atmosphere. No, kanina tinanong ko yung aking soul winning director. Sabi ko, Brad, ilan yung first time visitors natin kanina? Sabi niya, Pastor, titingnan ko lang po yung list, pero at least marami-rami po yung mga first time visitors natin kanina. And I said, so, salamat, maraming salamat. No? So, even in the absence of the pastor, nakakatawa dahil ang gawain ay nagpapatuloy. As I always said, it's not all about the pastor, it's all about the Lord. No? Tayo po ay mga kamanggagawa lang. Hindi naman po namin kayo tao kayo ng Diyos na pinagkatiwala lamang po sa amin. So, yan po yung aming last picture. Iiwanan ko na yung picture na yan dito para at least may memories kami dito sa inyo. 2 Kings chapter number 7, verses 3. This afternoon, 2 Kings chapter number 7. Okay, so narito po sa screen. Babasahin ko po ang verse number 3. Diyan natin kukuhain ang mensahe natin ngayong hapon. And there were 4 leprous men at the entering in of the gate. So, merong 4 na ketongin. Tama, no? May sakit na leper. Ketongin. Sila po ay papasok doon sa may gate. Doon sila sa harapan. Sila po ay hindi nasa loob, sila ay nasa labas.
simply because of their sickness. They were leprous. Back then, ang sakit na leprosy ay wala pa pong gamot. So, meaning to say, you are cast out. Hindi ka pwedeng dumikit sa mga tao. So, sila po ay nag-mission conference. Nag-mission emphasis yung apat na kitongin. We will see some lessons here. I tell you, magugustuhan nyo to, na itong apat na to, hindi kinailangang marami para may magawa ka sa Diyos. This 4 leprous men conduct a mission emphasis with no budget. You cannot do that here right now. Hindi natin magagawa mag-host ng isang mission conference, mission emphasis without a budget. But back then, may 4 lang po na delegates. Sila din ang 4 na speakers. Sila din ang nag-forward. Sila din ang nagbigay. Anong sabi nila? Ito ang tema ng kanilang mission emphasis. Why sit we here until we die? Sabi nila sa isa't isa, bakit nakaupo na lang tayo dito hanggang mamatay? You like the statement? So let me borrow that statement. Came from these 4 leprous men. The message entitled, Why sit we here until we die? Bakit nakaupo na lang tayo at hihintayin na lang nating kuhain ng Diyos ang buhay natin? Wala ba tayong gagawin? Wala ba tayong iisipin? Wala ba tayong ibabahagi? Wala ba tayong isi-share? Wala ba tayong ikukumit? In short, wala ba tayong gagawin hanggang mamatay? Hihintayin na lang ba natin yung kamatayan natin? Yan ang sabi ng 4 na leprous men. Why sit we here until we die? You may now take your seat. Let me show you this picture. Ito po ang itsura noon ng taong may sakit na leprous. So, pag sa mga mahirap, may ketong. Sa mayayaman, skin disease. Yun daw sabi nila. Hindi ko alam bakit may ganyang mga status pa na mahirap, mayaman. Nagkukwentuhan nga kami ni Bishop. Sabi ko, nung panahon natin, wala namang ganyan eh. Walang mahirap, mayaman, nagpapatintero. Mahirap mayaman, nagsasyato. Mahirap mayaman, nagtataguan, nagluluksong baka. Ngayon malalaman mo na yung mahirap sa, wala eh. Diba? So, ito po yung itsura ng mayroong leprous. Ganyan ang itsura ng 4 na nag-missions emphasis. Alam nyo, malaki ang naitulang ng 4 na to. Papakita ko sa inyo mamaya yan, ha? Ang laki ng natulong nila, supposed to be, silang 4 ang nangangailangan ng tulong. No? Meron silang health concern, meron silang health issues. Kailangan ng tulong nila. Pero baliktad ang nangyari. Sila dapat ang tutulungan, pero ang nangyari, sila ang tumulong. Sila ang tumulong. Okay? Kasi nung panahon na yan, sarado ang Samaria, pulutong ni Ben-Hadad, which is the king of Syria, pinalibutan nila yung Samaria. The word used is besiege. So pinalibutan ng kanyang mga sundalo, yung Samaria, walang makapasok, walang makalabas. Ibig sabihin, pilay ang kanilang ekonomiya, should I say. Walang makalabas, walang makapasok, natatakot sila ngayon. So therefore, ang naging resulta nito, it result into a famine. Nagkaroon ng taggutom. Alam niyo naman, pag sinabing famine, yan po ay merong kinalaman sa parusa sa mga pasaway ng mga tao ng Diyos. Laging na-i-connect na kapag may famine, may nagpasaway, may mga hindi sumunod. Okay? So, yun po yung historical background para at least kahit papano. Although alam ko, nabasa nyo na to, naituro na ni Pastor Bing to, naituro na to ni Pastor Ray, nabanggit na sa inyo tong storya na to. Kaya ito ay more on reminders na lang po sa bawat isa sa atin. Okay? The word leprosy, also known as Hansen's disease. Ito po ay pinangalan after a physician ng pangalan niya si Gerhard Hansen. Anong klaseng sakit po ito? It is a chronic infection, a contagious disease that affects the skin. In short, nakakahawa talaga ito. Hindi ka pwedeng dumikit sa isang tao na walang sakit niyan, kasi kapag dumikit ka, magkakasakit na rin siya
leprosy. Okay? Imagine, itong apat na to, no one cared for their soul. Kaya nga di ba may inaawit tayo, no? Yung song na, no one cared for me like Jesus. Di ba? Si King David, if I'm not mistaken, sa Book of Psalm, nabanggit niya na no one cares for my soul. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. No one cares for my soul. Alam nyo, itong mga leprous men na to, ganun ang nararamdaman nila. Walang nag-iisip sa kanila, walang plano ang Samaria sa kanila. Buti pa sa Pilipinas, yung lumabas sa Imburnal, binigyan ng 80,000. Oh, naalala nyo po. Kaya marami nagsasabi, mag-change na tayo ng karir. Maghanap tayo ng Imburnal na may nakatapat na CCTV. Para pag lumabas kayo, instant 80,000 meron kayo. Oh, di ba? Ganyan talaga eh. Walang plano ang gobyerno ng Samaria sa kanila. Walang plano ang healthcare ng Samaria sa apat na ketongin na to. Sila po ay hinihintay na lang mamatay sa karsada. Pag namatay kayo dyan, pwede kayong dustpanin kung saan kayo tatapon. Hinihintay na lang silang mamatay. Kaya nga ang ganda ng pinag-usapan nila. Ang ganda ng tema ng mission emphasis nila. Hihintayin na lang ba nating mamatay tayo dito na wala tayong gagawin? Now let me ask you, dear pilgrim, hihintayin nyo lang bang mangyari yon at wala kayong gagawin? Kaya nagkaroon nga ng problema sa Thessalonian Church, naalala nyo, di ba? Kaya nasundan yung sulat ni Paul sa Thessalonica, naging dalawa yon kasi nga, na-confuse yung mga tao sa pagbabalik ng Panginoon. Na kung saan, alam nila na babalik na ang Diyos. Di babalik na pala ang Diyos, yung iba sa kanila, wala nang ginawa. Naghintay na lang sila sa pagbabalik, pero hindi yon ang inaasahan ni Paul. That's why sinabi ni Paul, sino man sa inyo na hindi magtatrabaho, hindi kayo kakain. O, nabanggit na, alala niyo yung verse na yon sa Thessalonian? Kasi misinterpret nila yung pagbabalik ng Diyos, na wala na tayong gagawin, hintayin na lang natin bumalik si Lord. Hindi po ganun yung concept. Habang hinihintay natin yung trumpet ng Panginoon, hindi si Donald Trump, but habang hinihintay natin yung last trumpet that will sound, bago bumalik ang Panginoon, tayo ay nagpapatuloy na gumagawa sa gawain ng Diyos. Amen? Tayo ay patuloy na nagsiserve, nagkukumit, nagsasauli ng tithes, nagsasauli ng first fruits, nagsosoul winning, nagbabible study, nagluluto, naglilinis, nag-aakay ng kaluluwa, nagpapadala ng missionary, sumusuporta sa missionary, habang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Na-misunderstood nila yun eh. Di ba? Kaya ang ganda po nito, sabi nila sa apat, hintayin na lang ba nating mabulok tayo ng gusto rito hanggang mamatay? Wala tayong gagawin? Kaya alam nyo, may ginawa sila. No? They did something. This afternoon. Now, the word leprosy, leprous, are found more than 60 times in the Old and in the New Testament. Leprosy in the Bible is usually, as I said a while ago, direct result of God's curse to the people. Direct curse. So meaning to say, itong apat na to, kinurse ng Panginoon. Pero bago man sila mamatay, at least kahit paano may magawa naman tayo. Diba? So now, one thing is remarkable this afternoon with this text na binasa natin, is that lepers in our text did something for God instead that God did something for them, as we can see always in the New Testament. You remember in Luke chapter 17, the 10 lepers na nagmakaawa kay Jesus Christ. Sila ay pinagaling ng Panginoon. Pero ilan ang bumalik? Only one. At least bumalik yung tithes. Wala lang yung offering sa commission. At least bumalik yung isa. Sabi ng Panginoon sa isa, where are the 9? Nasaan na yung siyam? So meaning to say, ine-expect ng Panginoon yung mga nakakilala sa Kanya ay magbalikan. Diba? So, ibig sabihin, lagi natin nakikita all around the Scripture, pag pinag-uusapan leprosy o yung mga taong may sakit na leper, ang Diyos ang tumutulong sa kanila. Pero baliktad dito, yung mga may lepers ang tumulong sa Diyos. 3 things we can learn from this text. Ready na ho ba kayo? Tanay may katabi mo, ready ka na ba? Okay, first of all, God uses whom He will.
Tama po? Gagamitin ng Diyos kung sino ang gusto niya. Now, sometimes we point finger to others. Yan, di na yung gagamitin ng Diyos. Maniniwala ko, hindi yung gagamitin ng Panginoon. Kaya alam nyo, kung ang pagpapastor ay pagwapuhan lang, di kami lang ni Pastor Ray ang gagamitin ng Diyos. Paano na yung iba? Joke po yung, pwede kayong tumawa kahit papaano. Medyo serious sila. Buti na lang, no, hindi itsura ang basihan para tawagin ka ng Diyos, para gamitin ka ng Diyos. Hindi yaman ang basihan para gamitin ka ng Diyos. Hindi ang pinag-aralan, although maganda na may pinag-aralan at dapat mag-aral na mabuti ang mga kabataan, pero hindi yan ang basis ng Diyos para gamitin ka niya. Hindi talino, hindi kulay, hindi yung race, hindi yung apelido. Kilala ka man o hindi ka kilala, gagamitin ng Diyos kung sino yung gusto niya. Kung yung 4 na ketongin, ginamit ng Diyos. Now, let me ask you, hindi ka ba gagamitin ng Panginoon? Amen? Kung yung 4 na leprous men, naghihintay na lang na mabulok sa arsada at mamatay, ay ginamit pa ng Diyos. Now, let me ask you, hindi ka ba gagamitin ng Diyos? Alam niyo ba na hindi plano ng Diyos na Sunday upon Sunday, Thursday upon Thursday, na kayo ay nakaupo lang at nakikinig? That's not God's purpose for His people. Dahil tayo ay member ng katawan, we are supposed to function. Now, tingnan nyo, sa inyong katawan, isang parte ng katawan mo ang hindi magtrabaho, apektado ka, di ba? Sakit ulo mo, di ba naapektado ka? Sabi mo, sakit ng ulo ko, di ako makatayo, nahihilo ko. So, nadadama yung kamay mo, yung kapaa mo. Wala namang kinalaman si kamay sa kasi paa, okay naman sila. Pero dahil masakit yung ulo mo, sabi mo, mahiga ako, magpapahinga ako. So, nadamay lahat. Nakukuha niyo po ba yung point? Are you getting the point? Ang point is this, kung kayo po ay bahagi ng katawan ng eklesiya na ito, we are supposed to function properly, to function healthy sa simbahan ng Panginoon. Hindi ka dyan nakaupo lang. Hindi ka dyan display lamang. Now listen to this down throughout the years, in different places and in different churches around the world, we can see and heard a lot of Christians, sons of God, born-again believer, that are bench warmer in their churches. Kumbaga sa basketball, meron ka nga uniform, bangko ka naman. Alam niyo yung bangko? Pinaganda lang bench di pen shop na lang kung ayaw mo ng bench. Para kang pen shop sa basketball team. Di ba? Yung recently, nag-champion yung Oklahoma City Thunder. Tama? Hindi ako masaya kasi Lakers ako Pero anyway, sila nag-champion, congratulations. May isa doon na player na rookie, never naglaro, pero may ring. Dinaig pa niya yung mga sikat na mga all-star NBA na ang daming nilaro, never nagkaroon ng ring. Pero siya, 0 games, 1 ring. Yung iba, 170 games, 0 ring. Nagets niyo po yung point natin. Okay, now, ang role ng Panginoon sa kanyang mga tao sa church, na ang bawat isa sa atin, may ginagawa tayo before the time will come. Pastor, sakripisyo na nga na kami ay nagsisimba Now, kinorek ko yung members namin dyan sa church. At sinabi ko to sa simbahan namin, hindi sakripisyo ang pagpunta sa simbahan. Ang pagpunta sa simbahan, tamang ginagawa lang ng Kristiyano yan. Walang extra special dyan. Hindi ka papalakpakan ng Diyos, tapos isa-shout out ka ng mga angel sa langit. Si brother and si sister, nagsakripisyo, pumunta sa church. Hindi sakripisyo to. Tama lang ginagawa ng Kristiyano. Dahil Kristiyano tayo, dapat nasa church tayo. Correct po ba yun? Nothing extra special with that. Hindi porket ikaw ay narito na Sunday na umaga, ikaw ay narito na Sunday ng hapon, napaka-special. No, hindi pa po yun. Tama lang ginagawa ng mga Kristiyano ang magsimba. Tama ba? Correct ba? Yung kung ikaw ay Kristiyano, normal na nag-church ka talaga. Nandun na yun sa'yo, nauunawaan mo, hindi na issue sa'yo ang pagpunta sa simbahan. Umulat, bumagyo, ayos lang. Di ba? Kasi yung pagsisimba,
tamang ginagawa yan ng mga Kristiyano. Is there any extra special with that? Kailangan pa ba na palakpakan ka namin, brother, sister? Palakpakan natin si brothers. Maghapon siya sa church. There's no extra special with that. Tama lang ginagawa mo yan. And keep it up. Tamang ginagawa lang yan ng mga Kristiyano. Correct po ba? Pero dapat, hindi ka pen shop sa church. O bench para maintindihan. Hindi ka bench warmer sa simbahan. Ang ministry, hindi lang trabaho ng pastor. Ang simbahan, hindi trabaho ng pastor. Ang simbahan, trabaho ng pastor at mga miyembro ng simbahan. Now, let me just share this. We have at least regular 24 Bible study a week. Regular 24 Bible study a week. Ang Bible study ko lang, out of 24 is 3. Tatlo lang ang Bible study ko. Okay? Nag-uumpisa yan ng Huwebes, Biyernes, Sabado. Pagdating ng Sunday, Monday, wala akong Bible study so that I can able to rest and think and study. Tuesday, wala akong Bible study pero meron akong meeting sa aking mga Ironman. Now ngayon, dahil nag-open na yung Bible school namin, kaya uwi kami mamayang gabi kasi bukas may klase kami sa Bible school. Okay? So, meron kaming 11 first-year Bible student. Ako muna ang nagtuturo sa kanila ngayon at ang kanilang subject is the basic fundamental doctrine. As a second year, meron kaming 8 second year. Ang misis ko ang nagtuturo sa hymnology. No? So, block system ang Bible school namin. Tatapusin muna namin isang subject, pagkatapos, saka kami magdadagdag ng another subject. Although may mga units na silang mga pinilapan sa Bible school. Wednesday, wala akong Bible study kasi prayer meeting. No? And then the rest of 21 Bible studies, yan po ay pinaghahati-hatian ng mga members namin sa church. Meron lang kaming 3 full-time workers. 2 babae, 1 lalaki. The rest, they are not full-time, pero ginagamit namin sila as full-time workers in our church. Dahil ang gawain ng simbahan, gawain ng simbahan. When you say simbahan, kasama ka doon. Correct ba? O kamano, say amen para mapabilis tayo ngayong hapon. Amen? Pag sinabing simbahan, kasama ka hindi. Bakit nakaupo ka lang? Yung ba parang pag nagsimba ka pa, parang gusto mo pa na purihin ka ni Pastor Ray dahil nagsimba ka. Sa loob ng isang buwan, 1 beses ka lang nagsimba. Gusto mo i-hashtag ka pa, gusto mo itag ka pa sa post. No, hindi ho. Tama lang ginagawa yan ng Kristiyano. Now, the sooner we do understand that, the healthier we serve the Lord. Magiging mas healthy ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Because at the end of the day, we keep on singing in our hymns, the glory belongs to Him. Tama? Sa pagtatapos ng araw na to, gabi na to, ang kaluwalhatian ni lahat isasauli natin sa Kanya. Wala tayong ibubulsa kahit ni isa. Because the glory belongs only to Him. Amen po ba? Nakakasunod po ba kayo? Okay? Ano ang problema ng mga Christian nowadays? Just an attender. No sense of commitment as a member. Doing nothing and as busybodies. Minsan wala nga nang ginagawa sa church. Chinichismis pa yung church. O yan. They are just like statue in the museum. They are not most likely to be spectators rather than serving God and do something for the Savior. Marami mga ganyan members spectators na lang sila. Tagapansin ng mali. Sa simbahan, pag may pinansin kang mali sa narbakan, dapat ayusin mo. Pastor, mukhang marumi na yung kurtina. Di laban mo, nakita mo na palang marumi. Come on now. Kasi minsan naghahanap tayo ng mali, naghahanap tayo ng kulang. Now, pag hinanap mo yan sa narbakan, i-provide mo yan. Pastor, mukhang sira na yung mic. Di bumili ka, Brad. Nakita mo na pala come on now. Mukhang din yata gusto yung sinasabi. Sinasabi ko lang po kung ano yung culture dun sa amin. Kaya alam nyo, walang pumapansin na ngayon. Sige, pansin ka pa, ha? Papansin ka, ha? Sige. Kapag nakita mo yung problema, huwag mong dagdagan ng problema. Solusyonan mo. Diba?
Ti pa nagsasaumi ti Ilocano, nakitam lang arudan jay problema, na yun ang pailaang. Nawatan nyo? Ni sister, paki-translate mo nga. Maganda sana meron tayong subtitle eh. Ibig sabihin, nakita mo na yung problema, dinagdagan mo pa, dapat sinulusyonan mo na. Ang miyembro sa church is problem solvers. Hindi tayo problem contributors. Problem solvers. At kapag ang membro ay problem solvers, malaking katulungan sa pastor. Malaking kagaangan sa burden. Kapag ang members ay problem solvers, para kayo may kinukuhang mabibigat na mga sako ng mga buhangin sa aming likod pa isa-isa. At kami ngayon unti-unti kaming, wow, this is it. This my life. Parang ganun. Di ba? Kasi minsan ang mga Kristyano magaling na lang mamansin eh. Oh, si sister late na naman oh. Oh, ikaw ba? Amen? So we try to cultivate a healthy, sound environment in a local church. Kaya medyo nababawasan sa amin. Pero may pailan-ilan pa. Kaya sa simbahan, maraming taga-sumbong sa akin. Pastor, tawagin mo, kakausapin ko. Di ka nakakatulong Ano bang problema natin? Kakapin ko siya. So, nakita mo pala yung problema, di pagtulungan nating dalawa. Ano bang suggestion mo pwede nating magawa sa nakita mong problema, sis? Sa nakita mong problema, brother? At kapag nagawa natin dalawa na yun, praise the Lord, to God be the glory. Naayos natin yung isang problema. Man? Correct mo ba? We're problem solvers. We're not problem contributors. No? Hindi tayo spectators. We do serve the Lord. Naglilingkod tayo, hindi tayo namamansin lang. Wala namang masang mamamansin eh. Kasi napansin mo nga, napansin mo, yung tulad nung nakaraan, kasagsagan ng service, ang daming tao sa church. Napansin ko, bakit ang init? Yung pala, yung aircon namin, napuno na ng dumi, na nawala sa isip ko na mag-almost 2 years na pala, hindi pa na papa-maintenance, napapalinisan. So, pay-pay sila ngayon, pay-pay. Sabi ko, pasensya na kayo members, huwag kayong mag-alala, mas mainit pa rin sa impyerno. Tis-tis muna kayo, dati naman tayong walang ganyan eh. Tis sila, kahit paano mainit. Then kinabukasan, Monday, pinaayos namin. Pastor, kasi ano bang problema? Kasi pastor, madumi na. Sabi ng isang men ko, pastor, huwag ka na mag-alala, nakatawag na po ako ng magme-maintenance dyan. Pastor, huwag ka mag-alala, may budget na po tayo para magpambayad sa magme-maintenance. Tapos ang problema. Amen? As simple as that. Yung pabay palalaki natin, kaya naman ang init-init, si pastor walang ginagawa sa church. Ano ba naman yan? Ba namang mentality yun? Makakatulong kaya yung ganong mentality sa church? You can say amen to that. Amen? Makakatulong ba yung mga ganong mentality? Makakabawas ba yun sa burden? Mailalabas ba nun yung full potential ni pastor? O na-magnify lang yung weaknesses niya? Ano bang mas maganda? To magnify his weaknesses o to enhance his potential? The member's part is this, not to magnify pastor's weaknesses, but to enhance his potential for the cause of Christ. Amen? Tama po ba? Oo. So, makikita natin, nangyayari yan. That's why in 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 29, makikita nyo kung paano binanggit ni Pablo sa mga taga-Korinto, yung klaseng panawagan meron ng Diyos. For you see your calling, brethren, how that many wise men, after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Sino pala yung tinawag? Verse 27, but God hath chosen foolish things of the world. Sinabi ko to sa Bible School nung Friday, nung nag-preach ako. At it so happened na pareho pala kami ni Bishop Ray, hindi po kami graduate sa Bible School. Hindi po graduate sa Bible School. Ako po'y binigyan lamang ng honorary ng bachelor. Pastor Ray, nag-aral ako sa masteral, hindi ko natapos. Pinagagawa kami ng thesis, hindi ko na ginawa. At
binigyan pa rin ako ng, pinag-graduate pa rin ako sa masteral. I don't know kung yung graduate na yon, earned ba yon or just an honorary masters. But it doesn't matter. It doesn't matter. Actually, hindi ko sinasabit yung mga diploma ko na yun sa kwarto ko na doon ako nag-stay. Ang sinasabit ko pa doon, yung mga recognition ng mga simbahan na napuntahan ko na nakapag-ministry ako. Yung pa yung mga kinakount ko. I'm not saying hindi magandang mag-aral sa Bible School. We have Bible School. Meron kayong Bible School, kaya nga ini-encourage ko kayo, kung gusto nyo madagdagan yung aral at learnings nyo, mag-enroll kayo sa Bible School. Pero at the end of the day, what matters most is, yung alam mo sa sarili mo, tinawag ka ng Diyos to serve. Lahat tayo tinawag mag-serve. Us, called us. Yan yung narinig ko kahapon kay Pastor R.A. Us. Hindi lang kami ang tinawag. Sabi ko, oo nga, no, ganda ng verse. Di ko napansin yun na. Matagal ko na nababasa yung verse na yun eh. Pero nung hinighlight na yung verse, us, called us. O, pag sinabing called us, hindi ba kayo kasama doon? Di ba't kasama din kayo, kasama namin na tinawag tayo na mag-serve sa Panginoon? Kaya ang sabi niya, laborers together with Christ. Not many noble, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. God had chosen the weak things of the world to confound things which are mighty, base things of the world, verse 28, and things which are despised, God hath chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. Bakit kaya ang tinawag ng Diyos yung parang tingin nila sa sarili nila, wala silang magagawa, mahinang-mahina sila? The purpose is found in verse 29, that no flesh should glory in His presence. Kasi kung alam mo magaling ka, magmamalaki ka eh. Oy, ako to eh. Nagawa ko to kasi matalino ako, malakas ako, magaling ako. Kaya ganun ang ginawa ng Diyos upang walang sino man sa atin na magmamalaki sa harapan ng Diyos. Anyway, at the end of the day, na-accomplish natin to, kung wala ang Diyos, di naman din natin magagawa. Kung ano man ang accomplishment namin, maliliit na accomplishment namin sa Narbacan, hindi namin nagawa yun nang wala ang Diyos. We always give back the credit to God. Siya yan eh, at the end of the day. I remember God uses Jacob, a deceiver, a supplanter, by taking the place of his brother. Wala na akong time i-emphasize to. Alam nyo ang buhay ni Jacob, hindi maganda ang buhay niya, puro panloloko, pandideceive. That's why, dun sa kanyang ministry, bago siya talaga pinagpala ng Diyos, the Lord changed His name to Israel. Bakit? Yung Jacob, hindi maganda yung patotoo eh. Supplanter, niloko yung kapatid niya 2 beses. Yung birthright, saka yung blessing, kinuha niya. Kaya nga tumakbo siya sa kapatid niya eh. Natakot siya, baka kung anong gawin ni Esau eh. Buti na lang, nung nakita sila ni Esau, di naman ganun ang iniisip ni Esau. Di ba? So alam natin, but still, God used Jacob. Sa kanya nang galing yung 12 tribes. Amen? Sa kanya nang galing, lumabas sa kanya yung 12 tribes. God uses Moses, who tends the sheep in the backside of the desert for 40 years, who according to himself, when God called him, using the burning bush, I think in Exodus chapter 4, not an eloquent and slow to speech, in other words, ang sabi ni Moses, nung tinawag siya ng Panginoon, I'm not qualified. And I think, hindi tayo ang nagko-qualify. It's God who qualifies. Kaya God uses whom He will. Kung ginamit niya yung 4 na ketongin, sis, brother, nanay, tatay, auntie, uncle. O, alam mo sa Ilocano, kahit hindi mo tito, pwede mo tawaging uncle. Yun ang tawag sa mga Ilocano, uncle. O, uncle. O, adapay nabati mo nga, sida. Dumawat nakman. O, uncle, tito. Meron ka ba bang natirang ulam? Pwede ba akong manghingi? O, napapractice pa sa Ilocano yan. Di ba? O, pag may mga birthday yan, daan ka lang sa mga nagbe-birthday. Tatawagin ka doon, uy, kain ka muna. O, kaya pag may birthday yan, nung nagbibisitation kami, dadaan kami sa mga may birthday yan para matawag kami. Sige po, pagpe-pray ko po yung ano nyo. Sino po yung nag-birthday? Ipagpe-pray ko, tuntua pa yung nanay. O di may prospect pa kami.
Babalikan namin, bibisitahan namin, eventually, nagkakaroon ng Bible study, nagiging member sa church. Gagamitin ng Diyos ang kahit sino. Gagamitin ka ng Diyos para makapag-akay ng kaluluwa. Pinag-aral kami ng pastor ko sa college, si Mrs. ko nakapagtapos, kaya yung wife ko, teacher po siya sa SUC, Ilocos Sur Polytechnic State College. So ako hindi ko natapos, 2 years lang, Pastor Ray. So ang plano ko lang, kaya ako pumasok sa campus para hindi mag-aral kung hindi mag-akay ng kaluluwa. So every day, 1 soul a day ako. Lahat ng makatabi ko, sinusoul winning ko. Hindi ako umuuwi ng bahay nang walang naakay o walang nasisira ng salita ng Diyos. Kaya bago ako lumabas sa campus for 2 years, 2 sa mga naging bunga ko, sila po ay nagpapastor at ginagamit ng Panginoon sa gawain. O ngayong hapon, yung missionary namin sa Nagbukel, yung bunga ko sa campus, siya yung magpipreach ngayon. Pagkatapos na doon sa kanilang mission, sabi ko sa kanya, wag mo muna puntahan yung outreach. Sabi niya, okay lang, Pastor, kasi Father's Day celebration namin. Yung outreach namin, pumunta sa main. So sabi ko, punta ka sa church, sa hapon, ikaw ang mag-preach. Opo, Pastor. Bunga ko yun sa campus. Now, young people, lagi ko naririnig to kay Pastor Benny, kay Pastor Joey, you are a Baptist that happens to be a student. You are a Baptist first that happens to be a teacher, an engineer, an architect, a businessman, an entrepreneur. You are a Christian first, a Baptist in brand. Meaning to say, inaasahan tayo ng Diyos na gagamitin tayo to reach more souls for Christ. Oh, come on now. O, leta ang kausap ngayon, ha. Andiyan pa po ba kayo? Gagamitin ka ng Diyos. Pastor, gagamitin ba ako? Nawala na yung passion sa'yo. Nawala na yung kilig. Nawala na yung excitement nung unang naligtas ka. Nung una kang na-save, napaka-excited mo. Sarado pa ang church, kumakato ka na, gusto mo nang magsimba. Halos ayaw mo nang umuwi sa simbahan. Nung bago kang ligtas, gusto mo laging umaawit sa Panginoon. Laging nagba-Bible study, laging nag-good news class. Pero anong nangyari, ate? Anong nangyari, kuya? Bakit nawala yung desire? Ba't nawala yung init? Minsan pagsisimba na lang, parang kinakaladkad mo pa yung sarili mo papunta sa church. Kaya pag upo mo dyan, wala kang pinapansin. Nagkakamaya na, nagwe-welcome song na, nakasimangot ka pa. May ganun ba minsan? At kapag meron ka pang hindi kasundo, iiwas ka pa at pwede mong takasan. Welcome song, iigot ka sa iba. Kasi may nakikita kang hindi mo kasundo at hindi mo nagugustuhan. Bakit nabubuhay tayo sa ganong environment? Basagin natin yung environment na yon, labas ka sa box mo, gagamitin ka ng Diyos. Kung yung 4 na ketongin ginamit to save God's people, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Huwag kang magpadaya kay Satan. Huwag kang magpadaya sa bulong niya na hindi ka na niya gagamitin. Okay ka na ng ganyan. Maupo ka na lang. At least, nagsimba ka pag Sunday. Hindi lang yan ang plano ng Diyos sa'yo. Gusto ka niyang gamitin for a greater cost. Huwag mong sayangin, ibaon sa lupa yung talent and potential na pinahiram ng Diyos sa'yo. It's either you use it or you will lose it. Gagamitin ka. Bukas, makakataon mo na. Unang classmate na makakaupo mo, bahagingan mo ng salita ng Diyos. Yung unang katrabaho mo. Sabi nga ni Pastor Joey sa amin, nasa na yung mga kabarkada mo lasinggero? Dapat kasama mo sila eh. Balikan mo sila, akayin mo. Amen? Kaya sinasabihan ko yung mga men namin sa church, huwag niyong iwasan yung mga dati yung barkadang nagiinom. Nanggaling kayo dyan, mas maiintindihan nyo ang kalagayan nila. Lapitan nyo sila at unti-untiin nyong ibahagi ang ebanghelyo at maintindihan nila gaano kahalaga sa isang tatay na naglilingkod sa Diyos. Kaya inuunti-unti nila. Kaya malalapit po kami sa lasinggero, pero hindi po kami naglalasing. Dati yon. Doon sa dami namin inuupahan. Pag umuwi kami, may inuupahan kami dati noon, Pastor eh. Pag umuwi kami, yung kapitbahay namin, sabi niya, Pastor, shot! Pinapashot ako. Pupuntahan ko siya, lalapitan ko, akbayan ko, sabi ko, Uncle, pasensya ka na, graduate na po ako dyan. Sabi niya, ganun ba, Pastor? Bakit yung pari namin pwede? Hindi na ako nagsalita.
Acolyte pala. Kamote, acolyte. Bakit kami pwede? Yung pari namin pwede. But sabi ko, pasensya na po kayo. Graduate na ako dyan. Pero hindi namin sila iniiwasan. Amen? Kasi minsan meron tayong attitude ng Phariseeism eh. Yung, I am holier than thou. Huwag kang lalapit sa akin. No, it's not. We're just a sinner saved by grace. Kung kakalimutan yan, makasalanan ka. Niligtas lang tayo ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. God uses whom He will. Si Moses ginamit, tatalo na ako sa verse. Merong isang unnamed lady. God used unnamed lady in time of Naaman, who is the captain of the host of Syria, great and honorable man who had leprosy. I believe you know the story na itong si Naaman, captain of the Syrian army, nagkasakit siya ng leprosy, yung kanyang babae na katuwang, na assistants, kakilala si Propeta Elisha. Remember the story? Sabi niya, may kakilala ako, perks na perks ko to eh. Friends kami sa IG, friends kami sa FB. You want me to message her? Him? Sige daw, message mo nga, messenger mo. Hindi, sige, i-video call ko na lang para naka-online naman si Elisha. Ay, papaano. Pinuntahan nila. Di pinuntahan, ang sabi sa kanya, tatalo na ako sa verse, kwento-kwento ko na lang po yung mga verses. Sabi sa kanya ni Elijah, maglublub ka dun sa ilog Jordan 7 times. You know the story, right? No, imbis na sumunod, nagreklamo. Sabi niya, may magaganda namang malilinis na ilog. Like Abana and Parpar, ba't hindi doon? Pwede naman sa Boracay, pwede sa Palawan. Ba't sa Imburnal? Sabi ng babae, buti pa yung babae, may wisdom no? Sabi ng babae, alam mo sir, kung papagawang ka ni Elisha ng mahirap, di ba susundin mo rin naman para gumaling ka? Pansinin niyo may mga sakit, lahat gagawin para gumaling. Correct? Correct? Yung iba, pag nararamdaman nila, mawawala na sila, saka pa babalik sa church. Pastor, maglilingkod na ako sa Diyos. Saka pa. Kung kailan pa, wala na isang paa mo. Kung kailan pa, wala na isang kamay mo. Kailan pa, nabulag ka na, saka mo pa sasabihin maglilingkod ka. Ibinigay mo yung the best sa mundo, tapos ibibigay mo yung leftover sa Diyos. Sinira ka ng mundo nung buong buo ka, nung nasira ka, ibibigay mo yung sira mong katawan sa Diyos. Di ba sabi ng Romans, ibigay mo yung the best. Your body as a living sacrifice. Minsan nakakaawa tuloy kay Lord eh. Ginagawa natin minsan ng Panginoon na aso. Binibigay leftover. Pero ngayon hindi na, baliktad na. Ang aso, chicken joy, yung amo, sardinas. Arang ganun minsan, may aso po kami. May aso ko, pastor askal pero pandak. Maliit siya, parang dog siya. Manganganak na nga kinausap ko, sabi ko, hintayin mo ako, huwag ka manganganak Wala ako, wala mag-aalaga sa'yo. Nanganganak siya, buntis Malandi yung aso namin na yun Daming boyfriend. Sabi ko, solwiningin mo yung mga asong bumibisita sa'yo para maraming Baptist dog dito. Pag service sa umaga, bababa yun. Lahat ng mga umaten sa church, kinakahula niya, binabati. Sabi ko, huwag kayo matakot. Ginigreet lang po kayo ng magandang umaga. Welcome po sa church. Pastor, naiintindihan mo yung sinasabi ng aso mo? Tuntural, aso ko yan Hindi kumakain ng kanin yung aso namin na yun. Puro karne, nasanay mula nung maliit. Hanggang ngayon. Miss na namin yung aso namin. Pasaway talaga yun Pero alam nyo, we love that dog. Pero ito, hindi Diyos, hindi aso ang Diyos. Malipat na ako sa mensahe. Hindi aso ang Diyos. Don't give Him leftovers. Give Him what is right. Habang malakas ka pa, habang kompleto ka pa, habang nakakapagsumba ka pa, habang nakakatalong ka pa, nakakapag-basketball ka pa, sabayan mo nang maglingkod sa Diyos. Huwag yung mahinang-mahina ka na. Hindi natin sinasabi na kapag mahina ka na, hindi ka na mag-serve. What I'm trying to say this, read between the lines. Habang malakas ka pa at magagamit ka pa ng Diyos ng lubos, ibigay mo ang buhay mo at magpagamit ka sa Kanya. Hanggat binibless ka ng Diyos at umaapaw yung mga pera sa bulsa mo, magpagamit ka na sa Panginoon. Sa pamapupunta yan. Buti pa yung Shopee, buti pa yung Lazada, si Temu, baka pati si Amazon, may bahagi sa blessing mo. Pero ang gawain ng Diyos, wala.
Baka yung pusa mo, binibila mo ng cat food, pero wala kang mission offering. Wala nag-i-amen, mukhang may mga may-alagang pusa yata dito. Sensya na po kung nasagasaan ko ng konti, nasasabi lang po ako ng totoo. Sa Amerika, mas mahal nilang hayop kaysa sa kaluluwa. They are spending thousands of dollars sa mga hayop, but never spend $100 for mission. May kwento ako, doon siguro nakwento na sa inyo to ni Pastor Ray. Nag-usap-usap si 1,000, si 500. Si 100, saka si 20 pesos. Alam niyo yung kwento na yun? Okay, kukwento ko. Yung iba, kung alam niyo, tahimik lang kayo, okay? Huwag munang tatawa pag hindi pa tapos yung joke. Yung iba, tinatawanan na, wala pa yung joke eh. Wala pa po yung joke, wala pa. Okay, relax lang po tayo. Oo. So, sabi ni 1,000, ay hindi pala, sabi ni 500, Oy, 1,000, ngayon lang kita nakita, saan ka ba nang galing? Sabi ni 1,000, I've been to Europe. Actually, galing ako ng Eiffel Tower. Sabi ni 1,000, ba, buti ka pa, sana all, sabi ni 500. Kung saan-saan ka namamasyal, nag-Europe, ano ka lang, tour ka lang. Eh sabi naman ni 1,000, ikaw 500, saan ka nang galing? Galing na ako sa BGC. Tapos nung nakaraan, nagpunta ako ng Thailand, punta ako ng Vietnam, pinunta ko yung mga magagandang site doon. Sabi ni 1,500, that's good for you, 500. So si 100, tahimik lang. Sabi, 100, saan ka ba? Ikaw, saan ka ba nang galing? Magkwento ka naman. Sabi ni 100, dyan lang ako sa palengke ng Kainta. Dyan, sa gilid-gilid. Tapos si 20, liit na siya sa sarili niya. Sabi ni 1,500, saka si 100, 20, musta, ba't malungkot ka? Saan ka ba nang galing? Sabi ni 20, sa Baptist churches lang. Di nga ako makaalis doon puro lang Baptist churches Di ko nga alam na may nag-i-exist palang Europe. Kasi ang alam ko, ang mundo, Baptist church lang. Ayan, ang nakikita na pera sa simbahan, 20 pesos lang. Kasi yung pera mo nasa Shopee, nasa Lazada. Saan pa ba? Di ko alam. Pero sa gawain ng Diyos, wala tayong pagmamahal. Tapos kakanta ka pa ng each one can reach one. Yeah. Ang ganda pa ng pagkakakanta mo. Suabe yung pagkakanta, pero yung... Alam mo, marami akong kinokorek na mga Kristiyanong ganyan sa Ilocos. Sabi ko, huwag kayo masyadong spiritual. Sa pagiging spiritual nyo, wala naman kayo nagagawa sa Panginoon. Amen? Yung iba, puro Bible. Pinakain ka ba ng Bible mo? Kailangan balanse. A false balance is abomination to the Lord. Huwag kayo mag-asawa na. Nagugutom yung misis mo. Sabi ng misis mo, pa, gugutom ako. John 3:16, honey, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Now, nabusog ka na? Sino mabubusog dyan? Ang buhay ng tao, balanse, physical, spiritual. Correct? Kaya kayo mga young people, huwag kayo mag-aasawa nang walang magandang hanapbuhay. Kaya kayo tinuturuan ng pastor nyo dito na sumunod, maging maayos, para pag nagkapamilya kayo, ma-enjoy nyo ang paglilingkod, pati yung mga anak nyo mag-enjoy sa paglilingkod. Di ba? Sabi ng mga members sa church, oo nga. Yung iba napaka-spiritual, memorize yung verse, quote ng quote, di naman nagbibigay. Pag meron ng commitment sa mga GC, nagle-left the group. Tapos pagtapos sa okasyon, sabi niya, i-add mo nga ako, brother. Pastor, ba't alam mo yan? Don't me. Amen? Hindi kami nagpupuyat para sa wala. Nagpapakadalubhasa kami para at least mapaglingkuran namin na simbahan ng maayos. Para mapakain kayo ng the best food na kailangan nyo upang kayo ay lumusog ang mga Christian life nyo at magamit kayo sa gawain ng Diyos. Maraming ganyan. Sabi ko, nung nakarami, kinausap ako, sis, ba't ka nag-left the group? Minsan nagdadahi lang, pastor, napindot lang. Napindot. Ang dami mong dadaanan para ma-left the group. Napindot lang. Nag-automatic. Sabi ko kayo huwag kayong maggagawa ng dahilan na alam na namin kagad ng sagot. Mag-isip naman kayo ng ibang excuses. Yung tama't maayos na excuses. Saka mag-share.
Kasi pastor, may problema. O yun naman pala, ba't di pa magsabi? O di ayusin natin. Di ba? Kaya nga kami narito eh. Naalala ko tuloy, galing kami sa Baguio noong January, umating kami sa conference, Preacher's Delight ni Pastor Froy Medina. Yearly kami pumupunta doon. Sabi ni Dr. Bob Gray, alam niyo as a pastor, we are weird. So naiisip ko, sabi ko, ba't kayo weird? Isipin mo yan, kapag tinanong mo yung members mo, kumusta ka na, at ang sasabihin niya, Pastor, okay na okay ako, wala akong problema. Di ba ang lungkot? Nalulungkot ka bilang pastor, sabi mo, walang problema tong kapatid ko, anong trabaho ko ngayon? Okay ka naman pala. Wala na akong trabaho sa'yo. Pero kapag ang mga members lumapit sa pastor, Pastor, may problema ako. Sabi nung pastor, wow, I like that. Kasi may trabaho na naman kami. Kaya nung nakaraan, kinausap ko isang men ko, sabi ko, ba't di mo kinausap sa akin? Ba't di mo sinabi sa akin? May alitan pala kayo na ganito. Pastor, kasi kung sasabihin ko pa, maliit lang, okay naman na kami, pastor, nagkaayos na kami. Kung sasabihin ko pa sa'yo, kasi, pastor, baka makadagdag sa burden mo. Sabi ko, I appreciate the gesture, but as your pastor, I really need to know. Sabi ko, Brad, I really appreciate the gesture. Nagustuhan ko yung paraan mo na hindi mo ako gustong maburden, but as a pastor, it's my responsibility na makita ko yung mga men sa church magandang relasyon sa isa't isa. Sabi niya, Pastor, sorry po. Okay lang, okay na tayo. Okay na ba kayo? Nag-usap na kayo? Ano? Gusto niyo pag-usapin ko ba? Hindi na, Pastor, okay na po kami. Maliit lang naman na misunderstanding. Nagkamay na po kami kanina, okay na uli. Yun naman pala eh. Okay na pala kayo eh. Amen? Your pastors deserves to know. What everything happened in this church, your pastor deserves to know. At the end of the day, sagutin namin kayo sa Panginoon. Buti kayo, hindi nyo kami sagutin sa Diyos eh. Kayo sagutin namin kayo sa Panginoon eh. Di ba? Kaya nga, sabi ko sa mga members, alam nyo mga members, pasensya na kayo ha, pakilamero ko eh, trabaho ko talaga yan eh. Tawa-tawa sila. Although may mga times na may mga nakakalusot, may mga tao na hindi mo nalalaman, at least nasosolve yung problema, pero minsan nagagalit ako, sabi ko, dapat kahit papaano, nasasabi nyo pa rin, para at least, naipagpe-pray ko kayo. Opo, Pastor, pasensya na po. Okay na tayo. Ayoko lang na yung mga men ko sa church, hindi nagkakasundo. Sabi ko, mahirap magtrabaho na hindi healthy ang relationship natin sa isa't isa. Opo, Pastor. It's really good. Gagamitin ka ng Diyos. Meron pa, 4 na mga hindi kilalang tao ginamit ng Diyos. Yung nagbuhat doon sa may pilay, naalala nyo? Binuhat yung pilay. Di ba? Dinala kay Kristo. Kaso maraming tao, inakyat nila sa bubong. Binakbak nila yung bubong. Nanira pa talaga yung 4. Gumawa sila ng paraan. Kaya kayo kasabihan na the higher the risk, the greater the reward. So talagang ni-risk nila, binakbak nila yung bubong, binaba nila yung may pilay. Kaya ang sabi doon sa Mark chapter 2 verse 3, and they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of poor. Alam niyo, nakalakad yung tao na yan, dahil doon sa pananampalataya ng 4 na hindi kilala ang pangalan, binitbit nila papunta kay Kristo, at si Kristo pinagaling yung tao na yon. What's the point? The point is, God uses whom He will. Gagamitin ka ng Diyos kahit sino. Amen? Now, tanong, willing ka bang magpagamit? Amen? Ready na po? Okay na po ba kayo? Okay. Punta tayo sa pangalawa. Malapit na akong matapos, 2 oras na lang. Okay lang, okay lang po. Bibilisan ko na po. Pangalawa, we are in a better circumstances and have better opportunities. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba naghihirap? No, tingin. Mukha ba naghihirap? Diba? Yung ibang araw parang meron ng sakit na kasi nababalibutan na ng ginto Yeah? Now listen we are in a better circumstances and have better opportunities. Now let's go to 2 Kings chapter 6. Ito yung sinabi ko sa inyo na dahil si Ben-Hadad ay pinalibutan ng sundalo niya yung Samaria, nagkaroon ng famine. So ito yung famine, ito yung result, ito yung effect ng famine. 2 Kings chapter 6, and it came to pass after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his hosts and went up and besieged Samaria. Verse 25,
and there was a great famine in Samaria. Dahil sa hirap noon, isipin nyo sa sobrang taggutom at taghirap, yung ulo ng maliit na kabayo, an ass head, ay naibebenta sa halagang 40 pieces of silver. When you say 40, 4 times 20, that is 80 pieces of silver. Ganong kamahal yung ulo nung maliit na kabayo. Sa Ilocos, yung kambing, kalding kasi yung tawag may 3,000 ka, medyo okay na yan. Kaya minsan may mga kalding fellowship kami, ng mga Ilocano, mahilig sa kambing. Masarap ang kambing, lalo yung pinapaitan, sinanglaw, iba-ibang luto nila dyan. Okay? So yung ulo, grabe. Tapos yung tae ng kalapate, bilog. Hatiin mo sa 4. Yung fourth part of a cup of dove's dung, 5 pieces of silver. Let me show you this picture. Ito po yung tsura sa picture. Yan yung ulo ng maliit na kabayo, 80 pieces. Yung hinihila ng insekto na yan, yung beetle, tae ng kalapati yan, maliit lang yan, na-zoom lang yan Maliit lang siya, yung 4 na bahagi niyan, binebenta 5 pieces of silver. Ibig sabihin, yung tae ng kalapati nung panahon sa sobrang hirap, kinakain na ng tao. Now, tanong, kumakain ka ba ng tae? Sino sa inyo almusal nyo tae? Sabi si Paso, taing usapan to. Sige, gusto ko lang po pakita sa inyo na you are in a better circumstances and have better opportunities. Kasi the moment maintindihan mo yan, hindi ka magiging negatibo sa ginagawa ng simbahan na to. Na kung ano man ang ginagawa ng church na to, privilege na mag-invest sa gawain ng Panginoon. Amen? May pinasa sa inyo kanina. Hindi gastos yan, investment yan. Maraming kaluluwang maliligtas dyan sa ibibigay nyo na yan. Amen? Tama ba? Correct? Verse 26, and as the king of Israel was passing by the wall, yung hari, napadaan sa pader, may umiiyak na babae. Sabi niya, tulungan mo naman po ako. Sabi ng babae sa hari. Verse 27, ang sabi ng hari, kung ako nga if the Lord do not help thee, kung ang Diyos hindi kanya tutulungan, saan pa kita matutulungan? Ano pang tulong na may bibigay ko sa iyo? Kung ang Diyos nga hindi ka natulungan. Tama? Verse 28, ano sabi ng hari sa kanya? Ano ba problema mo? Ano bang nararamdaman? What aileth thee? Ang sabi ng babae, itong babae na itong isa, ibinigay ko sa kanya yung anak ko upang kainin namin. Now, take note Yung anak ko, binigay ko dito sa kumare ko. Kumare. Kakainin namin yung anak ko. Tapos, pag naubos namin kainin yung anak ko, bukas yung anak naman niya. Now, hindi po yan, totoo po nangyari yan Bible yan Isipin mo, dumating sa point sa sobrang hirap na yung anak nila na pag-isipan nilang gawing sinanglaw. Kakainin nila yung anak nila? Now, tanong, dumating ba sa point na naisip nyo nang kainin yung mga anak nyo? We are in a better opportunities and we are in a good circumstances and better opportunities. Tama po ba? Meron ba sa inyo dito nung pandemic, ginutom kayo ng Diyos? Wala. Nung pandemic sa Ilocos Sur, nung wala pang pandemic, pag kumakain kami ng lunch, isa lang ang ulam namin. Nung pandemic, 3 ang ulam namin. Bakit? Lahat sila walang magawa. Luto ng luto. Buti na lang yung barangay, padala ng ayuda. Luto naman sila luto. Lahat ng klase ng kape, nagawa na nila. Pati yung dalgona, di ko alam kung saan galing yan. Nagawa na nila. Walang nagutom nung pandemya. Meron ba? Naglabasa ang pera ng mga tao Alam nyo nung pandemic, mataas yung offering namin. Sabi ko, mag-pandemic na lang Tumaas yung offering. Sabi ko, may mga pera pala kayo. Natakot sila, nilabas yung pera. Akala nila, zombie apocalypse na. Nung panahon na yun, takot ang mga tao. Wala sa ating naghihirap dito. Wala pang nakaranas ng ganyan kumain ng tae ng kalapati at nag-usap yung magkumari sa madyungan na kainin na nila yung mga anak nila. Wala. Nakukuha niyo po yung point? So anong nangyari? Verse 29. So we bold my son, pinakuluan namin yung anak namin, kinain namin siya, at ang sabi ko sa kanya, sa susunod na araw, ibigay mo yung anak mo, kakainin din natin, pero itinago niya na. Pero may isang nagsakripisyo.
Yung anak ng isang babae, nakain, napakuluan. But let me just show you this picture. Let us think of the country of Sudan, where there is genocide or deliberate killing of a large group of people and a famine. You compare your situation on those people living on that country, Sudan. I think wala sa ating mabubuhay dyan. Alam mo, nasanay na ako sa probinsya tahimik, kaya minsan pag pupunta ako na Maynila, medyo parang may shock na ako ng konti eh. Parang nagdadrive ako, di ako makapunta ng kaliwa kanan eh. Ang dami nagpipit-pit sa akin eh. Sabi ko, di ganito sa Ilocos eh. How much more dyan? Araw-araw, may patayan, walang makain. Now think of the country of Somalia, where there is no peace and order, full of terrorism. Mabubuhay kaya tayo sa lugar na yan? I guess not, mga kapatid. Now think of the country of Mozambique in South Africa, where 32% of population have malaria, recorded last year, balik po tayo doon, recorded last year, according to Discovery website, and most of the time, they shake because of malaria. Yan. Para silang mga Pentecostal daw. Di ko alam. Hallelujah, hallelujah. Buti lang, hindi tayo ganun mag-service, no? Because of malaria. 32% of those people living in Mozambique, Africa. Think of the country of Zimbabwe, where there is economic bankruptcy. 10 years ago, 2015, tama? 10 years ago, Zimbabwean government issued a 100 trillion Zimbabwean dollar, which is not even worth a half a US dollar. Magkano $1 ngayon? 57. Kalahati nun. Ang katumbas nun sa Zimbabwe, 100 trillion. Kaya kapag meron kang baong 5,000 pesos at pumunta ka sa Zimbabwe, celebrity ka doon. Mayaman ka doon. Tanong ko, mabubuhay ka ba doon? Salamat sa mga misyonaryo. Man, ngayon natin ma-appreciate yung mga pupunta sa ibang bansa. Iiwanan nila yung comfort zone nila dito just to go there and reach people. Tapos pag pumunta sila, sasabihin natin, mukhang pera yung mga yan. No, it's not. No, they are not. Meron silang vision. Amen? Meron. Now think of the country of Sierra Leone of West Africa, famous for its diamonds, are a significant resource in Sierra Leone. They have also been linked to conflict, what we call the blood diamond trade. Totoo na maraming diamond sa Sierra Leone. Nakapunta ka na pa, so hindi. Sabi ni Google, ni Wikipedia. Punta kami ni Pastor Ray siguro dyan, minsan, sa Sierra Leone. Kaso ang problema, pag nakapulot ka ng diamond at nalaman ng mga tao, subject ka na para patayin. Kaya ang tawag doon, blood diamond. Ibig sabihin, katumbas ng diamond, buhay ng isang tao. Ihirap ng buhay dyan, no? Tayo pa Netflix lang. Kaya ka-late kanina, tinapos mo yung sweet game. Inuna mo pa yung sweet game 3 bago mag-devotion. Kawa, no? Shame. Correct? Tama po ba? Now think of the Democratic Republic of Congo. Considered the 10th of the poorest, most difficult, and miserable countries to live with right now, according to Focus Economics 2025. Na kung mali ito, sila ang mali, hindi ako. Kinuha ko lang sa kanila yan eh. Kinopya ko lang sa kanila yan. That Democratic Republic of Congo, 10th of the poorest, most difficult, and miserable country. That's why salamat sa katulad ni Missionary Pelisilda. Salamat kasi nagagamit yung kanyang profession as a doctor. Dahil kailangan yon sa Congo. Kaya na-honor siya ng Congo National, hindi siya nahihirapan kasi nakakapagbigay siya ng service sa mga taong nangangailangan doon.
Amen? Eh, nung nakaraan, dami niyang sulat sa akin. Na-check ko, sabi ko, mukhang nakalimutan ko na yata magpadala. Kay Missionary Felicidad Felisilda. Pero napakasipag niya magpadala ng snail mail. Yung ibang mga missionary ngayon, through messenger na lang. Yung picture na lang, sisend sa'yo yung picture, na doon na lahat yung report. Pero siya, snail mail. Ang sipag, gagastos ka doon. Magbabayad ka pa doon, di ba? Magpapadala ka sa post office. Siguro pa hindi pa alam ni missionary yung yung PDF. Na pwede mo na i-share through email address yung report mo. Salamat, may mga nagsuko ng buhay dyan. I think nasa Congo rin si Aida Masangkay. Ay, in Uganda, Africa. Pumunta sa atin dati, no, si Miss Aida Masangkay. Oh, sabi niya, siya yung maganda kasi siya ay nag-mission sa Uganda. Uganda, Africa. Amen? Now, I thank God we are in the Philippines. Papasalamat ba kayo? Nasa Pilipinas tayo. In 1896, the Philippines were turned over to United States after the Spanish-American War. History says, President William McKinley, siya po yung presidente nung time na na-turn over ang Pilipinas. And it so happened, by God's grace, he is a Christian. He went down to his knees asking God what they need to do with the Philippines. Back then, La Islas Filipinas. Ano ba ang pwede namin gawin sa Pilipinas? Nanalangin ang Pangulo ng Amerika. So they decided to do good to the Philippines. The first thing they did is they sent the Thomasites. Pinadala nila yung Thomasites, a group of 500 teachers sent by American to the Philippines, teaching Filipinos that A is for apple, B is for boy. That's why we're so grateful for the Americans. Yung mga Amerikano ba dito? Buti wala. We're so grateful for them. Pinadala nila ang Thomasites after that, tinuruan tayo. That's why ang Pilipinas po ay, the Philippines became the 4th largest English-speaking nation in the world. Tingnan nyo, karamihan ng mga, sa amin po, meron kaming 3 nagtatrabaho na 2 young people, isang may asawa na, working in Alorica and Accenture. Oh, they are English-spoken young people in our church. Oh, pag nagsasalita sila, nakaka-nosebleed. You know. Lahat yan. Pasalamat natin sa mga Amerikano, tinuruan tayo mag-English. Baka meron pa sa inyo dito, nagtututor kayo ng English sa ibang bansa through online. Like Chinese people, o si Mrs. dati, nag-tutor to sa isang Koreano sa Baguio. Ang laki ng bayad. Kesa magturo ka ng buong araw sa school, wala pang 500 yata ang isang araw ng mga teachers, right? May teachers ba dito? Sino mga teachers dito? Ma'am, magkano? Gusto ko na tanungin para alam ko magkano tithes mo magkano isang araw ng teachers? Ma'am, magkano isang araw mo? O kahit ikaw na lang para safe. Magkano isang araw, ma? 1,000 plus na. Pero pang mag-tutor ka ng Korean nationals, di sila marunong mag-ano yan sa'yo. Di ba? Parang si Pacquiao yun Yung aeroplano niya, naglanding sa Korea. Nalala niyo yun? Di binati siya ng mga Koreano. Yan sa'yo. Napaisip si Pacquiao kung sasagot niya Sabi niya, ang laban na to. Baka yan lang maalala niyo, patay tayo dito kay Pastor R.A. Kasi ayaw niya lang mag-joke kasi yun naalala ng mga members Huwag niyo naalala, erase na lang yan Erase na lang po yun. Papasalamat tayo, amen? After that, the Americans sent missionaries to our country. 1898, Methodist came, 1899, Presbyterian came, and 1900, the Baptist came. Amen? Are you thankful with that? 1901, United Brethren, 1902, Christian Missionary Alliance. Salamat na sa Pilipinas tayo. We are in a better opportunities in a good circumstances. Huwag na kayong magreklamo.
Sumunod na lang kayo. Amen? Serve tayo. Maganda sa lugar natin. Punta kayo sa Ilocos, promise. Pag kayo magbakasyon doon, gusto nyo dumaan, sabihan nyo lang kami. Iikot namin kayo. Ikot lang kayo, ikot. Ikot namin kayo. Para ma-appreciate nyo how blessed we are as a Christian. Binubulungan ka lang kasi ng dyablo, pinakikinggan mo naman. Get up. Serve. Enjoy. We keep on singing, there is joy in serving Jesus. Amen? Parang di naman totoo yan. And then last, as I close, we have the real answers to life's most important questions. Nasa atin po yung tunay na kasagutan. Correct po ba yan? 1 Peter chapter 3, verse 15, sanctify the Lord in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Nasa atin yung tamang sagot, but the problem sometimes, we are doing nothing. Gayahin natin example ng 4 na ketongin. Ibang sabi nila, bakit mamamatay na lang tayo dito na walang gagawin? Ano palang ginawa nila, Pastor? Sabi nila, pasukin natin yung Syrian camp. Tuloy ko na para maintindihan nyo. Pasukin natin yung Syrian camp. Ngayon, pagpasok natin doon, dalawa ang pwedeng mangyari. Papatayin nila tayo o bubuhayin nila tayo. Now, kung pupunta tayo doon at papatayin nila tayo, anyway, mamamatay din naman tayo. Now, kung bubuhayin nila tayo, at least may ginawa tayo. Mamamatay pa rin naman tayo. Now, why sit we here until we die? Eh di mas maganda, kung mamamatay din naman pala tayo, gawin na natin yung gawain ng Diyos. Kahit mahirap, kahit nasasaktan tayo, kahit na-disappoint tayo, kahit na-discourage tayo, kahit na panghihinaan tayo, at the end of the day, bawat isa sa atin, mamamatay din naman tayo, mas magandang namamatay na tayo na may ginagawa sa Panginoon. Sa aming church, kino-question kami doon na, bakit sa simbahan nyo, buwan-buwan, may activity na lang kayo sa simbahan? Hindi ba kayo nagsasawa na lagi kayo may ginagawa? Sabi ko, yung mundo nga ang sipag eh. Yung gobyerno nga, may programa eh. Yung LGU nga, may ginagawa araw-araw para sa mga tao eh. Bakit tayong church wala? Sabi ko sa mga members, yan ang sabihin nyo sa kanila. Yung mundo ang sipag, may palaro, may pa-basketball, may pa-volleyball, may pa-pride month pa. Oh, meron ba nakiparada sa inyo? May ginagawa nga mundo. They never stop. Tayo pa kaya? Sabi ko, huwag yung pansinin yung mga yon. Low-class mentality Christian. Huwag kang bababa sa level nila. Hindi lahat ng asong kumakahol, titigilan mo. Tuloy lang tayo. Sabi ko sa mga members, trabaho tayo sa Panginoon. Gawa tayo sa Panginoon. Masayang pagod na uuwi kayo, na may nagawa kayo. Kesa uuwi kayo, pagod pa rin kayo, pero wala kayong ginawa sa Panginoon. O, minsan may mga Ironman kami, nagdadahilan, Pastor, pasensya na, di kami makapunta sa fellowship kasi pagod kami. O, pag nag-usap-usap na kami, alam mo yung mga tatay, lahat naman tayo pagod. Yung tambay nga rin pagod eh. Tanungin mo, pagod ka ba? O, nakakapagod tumambay eh. O, sino bang hindi pagod? Now, kung ang excuse mo pagod ka kaya hindi kang makapunta sa gawain, kailan ka hindi mapapagod? Correct? Kung excuse mo kaya ka hindi nagsaserve kasi nasaktan ka ni brother, nasaktan ka ni sister, o nasaktan ka ni pastor, kailan mangyayaring hindi ka masasaktan? Kaya nga di may kasabihan na yung sundalo habang nasusugatan, lalong, o si Andres yan aputo la kamay, hindi atakbo. Huwag natin tuloy yun. Magagalit si Pastor R.A. sa atin. Nakukuha niyo po? Yung mundo masipag, may ginagawa. Tayo. Amen? Life most question or important question is not that you have money or enough money. It's not about having honors or titles, although maganda yan. It's not about plaques, medals, statutes, citation, and so on and so forth that they made for us. Many are asking most life's important question. Ano yung pastor? Sino ba ako? Who am I? Why I am here? What's my life for?
Where will I go when I die? Oh, tanungin nyo si ChatGPT kung saan siya pupunta pag namatay. Sasagutin ka ng robot pati si AI. Di ba? Kaya nga sabi ko sa mga members, oy, kayo mga member huwag kayo masyado spiritual sa social media. Baka account nyo lang ang pumunta sa langit. At kayo maiwan dito. Maraming ganyang Kristyano Napaka-spiritual sa social media. Sa tunay na buhay Kaya sabi ko, members, mag-cultivate tayo ng healthy relationship. Kasi pag tinuro mo siya, mas marami pa rin nakaturo sa'yo. Lahat tayo nagkakamali. Let's hold hands together. Pag nagkamali, correct, patawarin, i-restore, ayusin. Hindi para magmalaki natin sa sarili natin na mas mabuti akong Kristyano kaysa sa kanya. Well, the Bible says there is no good. None is good except God. None does do it good except God. Amen? I hope you like that. Amen? Now, with all the atheists says that there is no God. Sabi ng mga ateista, wala raw Diyos. Whatever the followers of Charles Darwin says that man came from monkey. Niwala ba kayo dyan? Matagal lang pinag-uusapan yan. Marami pa rin mga unggoy sa Manila Zoo na hindi pa nagiging tao. It doesn't matter who you are, where you are, and what you do. Everybody will face eternity one day. Isang araw haharap tayo lahat sa Diyos. I remember Saddam Hussein, most cruel in modern times. Let me show you this picture. Si Saddam Hussein. He was considered the cruel man in modern times. He's finally caught hiding in the hole and hung to death. Now, on the other side of the world, there is a man named Steve Jobs. A moral man, matuwid na tao, mabait, contribute largely in modern society. If I am not mistaken, he died a Buddhist. Sino ba naman hindi makakakilala kay Steve Jobs? Di ba? Yung mansanas na may kagat. Sino ba naman hindi makakakilala sa tao na yan? Binago niya yung landscape. A moral man. He died a Buddhist. Now, Stephen Paul Jobs was an American businessman, inventor, investor, best known for co-founding the technology company Apple Incorporated. Jobs was also the founder of Next and chairman and majority shareholder of Pixar. But he died a Buddhist, never known the love of Christ, never accept Christ as his Lord and personal Savior. What's the point, Pastor? The point is, nasa atin yung tamang sagot. Bakit itinatago natin? Yung classmate mo, tinuturuan ng INC. INC yun, incomplete yun Kaya hindi pupuntang langit yun Ikaw, Baptist ka, alam mo, ang tamang paraan ng kaligtasan, tahimik ka. Kaya isang araw, pag sila'y napunta ng impyerno at nasa langit ka, ituturo nila walang yaka, alam mo pala ang papuntang langit. Mag-classmate tayo noon, magkatrabaho tayo noon, magka-batch tayo noon, pero never mong binanggit sa akin, si Kristo makapagliligtas pala. Sabihin ng nanay mo sa'yo, sabihin ng tatay mo sa'yo, sabihin ng kapatid mo sa'yo, alam mo pala pupunta ka pala ng langit, ba't di mo sinabi sa amin? You never told us, madamot ka. Sa Ilocano, naimot ka. Amen? Now, our population, as I close, reached 8.5 billion. Yan po yung population natin. Now, according to activity count to a billion, para mabilang mo raw 1 billion, it will take you 100 years. Non-stop. 1, 2, kung titigil 3, 4, 5, 6, 1,001, 1,002. Huwag kakain, huwag iihi It will take you 100 years to finish counting 1 billion. Ilang taong ka na ngayon? 42 ako. Mag-start ako magbilang ngayon. Bago matapos yun, 142 na ako. Ang tanong, buhay pa ba ako nun? Ganyan karami ang tao sa mundo. That's why we're so blessed. Inaawit natin dito yan. Why have you chosen me? Out of millions, your child to be. Are you not blessed?
Sa dami na pwedeng maligtas sa Kainta, isa ka pa. Isa din ako, taga-Kainta ako eh. One Kainta. Sa Ilocos Sur, ganun din kami. One Ilocos Sur. Sa dami ng pwedeng maligtas, isa ka. Pero ang tanong, bakit wala kang ginagawa? Why sit we here comfortably with this large and huge building until we die? So what's the message, Pastor? Let's do something for the Lord. Start with your mission commitment. Honor your commitment to the Lord. Never back down. Kahit nahihirapan ka, prioritize missions. And at the end of the day, lahat ng inuuna mo, inuuna Diyos, hindi hinuhuli ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Shall we all stand? Tama tayo. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, sa privilege na makatayo. Salamat po for this great pilgrim, the great Mother Church of all pilgrim. Thank you for the legacy of Pastor Bing. Thank you for the continuation of Pastor Ray. We're really so blessed having them. And the members of this great church, Lord, I pray, sana po may naitulong ako kahit kaunti, just to encourage and to inspire them to keep on keeping, because lots of churches are looking after them. So, Lord, as I extend again this simple invitation, I ask, Lord, you touch your people to come to this old-fashioned altar and once again recommit our lives unto you.